Kabanatang ito ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 741, Nawala ng komunikasyon. Nang papalipad na sina Hanli at Weeping Soul patungo sa lagusan, muling sumugod si Sulyu mula sa itaas, at ikinaway ang kanyang palakol sa hangin upang magpakawala ng isang siksik na pader ng mga projection ng palakol. Itataas na sana ni Hanli ang kanyang espada upang lumaban nang biglang napatigil si Sulyu sa kanyang kinatatayuan, tila nabato sa kanyang kasalukuyang posture, at ang lahat ng projection ng palakol ay huminto rin. Sa masusing pagtingin, napansin ni Hanli na may mga hibla ng itim na ambon na lumalabas sa bibig at ilong ni Sulyu, at isang ulap ng itim na ambon ang lumitaw sa lukab ng kanyang dibdib na naging dahilan upang hindi mairiryot ang bolang bakal sa loob. "Tayo na, Panginoon!" Sigaw ni Weeping Soul habang pinapangunahan si Hanli papasok sa lagusan ng Karmic Fire. Sa sumunod na saglit, isang malawak na kumpol ng mga itim na ghost vine ng multo ang dumaan kay Mogwang bago bumaba sa pasukan ng lagusan. Yaminig ng malakas ang buong mukha ng bundok habang ang walang bilang na mga gumuhong bato ay nagbagsakan, tuluyang nagbaon sa pasukan ng lagusan ng Karmic Fire. Ramdam ni Hanli at Weeping Soul ang marahas na pagyanig sa kanilang likuran, ngunit wala silang oras upang lumingon habang lumilipad patungo sa kabilang dulo ng lagusan sa abot ng kanilang makakaya. Biglang kumipot ang lagusan habang sila ay sumusulong na nagpasingaw sa nakapalibot na Karmic Fire, at isang bug zone ng Baleful Chi ang nagsimulang tumagos sa spirit domain ni Weeping Soul, na nagparamdam kay Hanli na tila may mga karayom na ibinabaon sa kanyang isip. Napagit labis siya ng mariin habang sinusubukang sugpuin ang kaguluhan sa kanyang kamalayan, ngunit isang hindi mapigil ang galit ang namumuo sa kanyang puso, na nagdulot sa kanya ng labis na pagkabigo. Naramdaman ni Weeping Soul ang kanyang paghihirap, at ang madilim na pulang liwanag na nagmumula sa katawan nito ay lalong nagningning habang bumibilis sila sa lagusan. Gayunpaman, habang pabalas sila ng pabalas, lalong naging malapot ang nakapalibot na Karmic Fire, at ang Baleful Chi na taglay nito ay lalong dumingal, na nagpulala sa sakit na nararamdaman ni Hanli. Habang papalapit tayo sa Soul Cleansing Area, lalong nagiging dalisay at mapusok ang Karmic Fire. Kailangan kong mag-focus sa pagkontrol sa aking spirit domain, kaya kailangan mong alagaan ang iyong sarili, Panginoon, babala ni Weeping Soul. "Ayos lang ako," sagot ni Hanli sa medyo paos na boses. Sa puntong ito, pinapagana na niya ang kanyang spirit refinement technique sa abot ng kanyang makakaya, ngunit ang kanyang isip ay lalong nagiging malabo sa bawat segundo, at ang kanyang puso ay tumitibok na parang tambol. Kasabay nito, ang kanyang dugo ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mga ugat, at ang Baleful Chi na nagtatago sa loob ng kanyang mga immortal acupoint ay nagsisimulang maging mas balisa. Walang bilang na hindi malinaw na pulang figure ang lumitaw sa kanyang kamalayan, at sila ay nagtatakbuhan sa isang nagngangalit na estado na tila nasa isang larangan ng digmaan. Naamoy pa nga niya ang nakalululang tamis na amoy ng dugo, at kung ang isang taong may mas mababang tibay ng isip ang nasa kanyang kinalalagyan, malamang na sumuko na sila sa kabaliwan. Sa ganitong takbo, naramdaman ni Hanli na hindi niya kayang magtagal hanggang sa marating nila ang Baleful Cleansing Pond. "Malapit na tayo, Panginoon," kaunti na lang, paimapit na pakiusap ni Weeping Soul na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa mismong sandaling ito, unti-unting lumabo ang paningin ni Hanli, at ang kanyang mga balintataw ay nagkulay abo, habang ang kaguluhan sa Baleful Chi sa kanyang mga immortal acupoint ay nagsimula na ring mawala ng kontrol. Kung ang kanyang kaluluwa ay hindi nagtamo ng labis na pinsala mula sa Infernal Soul Bog kanina, marahil ay nagawa niyang magtiis salamat sa kanyang napakalaking espiritual na pandama at spirit refinement technique, ngunit talagang malapit na siyang madaig ngayon, at kapag nawala ang kanyang kamalayan, hindi na niya magagamit ang kanyang spirit refinement technique. Kung ang kanyang Baleful Decay ay babalik habang siya ay nasa ganoong kainang estado, tunay na siya ay mapapahamak. Sa mismong sandaling ito, isang kislap ng madilim na pulang liwanag ang biglang sumiklab sa harap ng glabella ni Hanli, at natuklasan niyang idinidiit ni Weeping Soul ang isang pulang butil na kasing laki ng longgan sa kanyang noo. Ang butil ay may makinis na ibabaw na nagbibigay ng mainit na liwanag, at mayroong isang maliit na projection ng hayop sa loob, isa na kahawig ng tunay na anyo ng Weeping Soul Beast. Ang mga bugzo ng banayad na kapangyarihan ng kaluluwa ay pumasok sa isip ni Hanli kasabay ng mainit na liwanag na nagmumula sa butil, na nagpatahimik sa kaguluhan sa kanyang espiritual na pandama habang nililinis din ang lahat ng naglalaban ng pulang figure. Habang bumabalik sa matatag na estado ang kamalayan ni Hanli, nagawa niyang harangan ang pagpasok ng Baleful Chi gamit ang kanyang spirit refinement technique. Nang bumalik sa normal ang kanyang paningin, napansin niyang medyo namumutla si Weeping Soul, at isang nag-aalalang mukha ang agad na lumitaw sa kanya habang nagtatanong, "Ayos ka lang ba?"
Ayos lang ako. Ang butil na ito ay naglalaman ng kakanyahan ng aking kaluluwa, soul essence, ngunit magiging maayos din ako kapag bumalik na ito sa aking katawan, sagot ni Weeping Soul sabay iling ng kanyang ulo. Natahimik si Hanli ng ilang sandali, pagkatapos ay nagsimulang itoon ng kanyang pansin sa pagpapatatag ng kanyang sariling espiritual na pandama. Ang lagusan ng karmic fire ay hindi masyadong mahaba, mas mababa lamang sa 10,000 talampakan ang haba, at ang butas sa kabilang panig ay may ilang daang talampakan ang taas, nakahawig ng isang malaking hangkag na bibig. Walang mga pagbabawal, restrictions, sa loob, at sina Hanli at Weeping Soul ay lumipad palabas ng butas, pagkatapos ay nakarating sa isang napakalaking ilog ng karmic fire sa ilalim ng lupa. Silang dalawa ay pumailan lang sa hangin upang mag-hover sa ibabaw ng ilog habang sinusuri ang kanilang paligid, at natuklasan nila na ang kisame sa itaas ay itim na puno ng nagniningning na mga itim na stalactite, habang maraming malalaking halijing bato ang nakatayo sa paligid ng ilog ng karmic fire, umaabot hanggang sa kisame sa itaas. Sa mas malayo pa sa gilid ng ilog ay may serye ng mga pilapil, kung saan nagsasanga ang malapit sa 100 landas na patungo sa mga nakapalibot na mukha ng bundok. May serye ng makinis at magkakatulad na mga kuweba na hinukay sa mga mukha ng bundok, na nagpapakita sa lugar na tila isang malaking palasyo sa ilalim ng lupa, at sa ikinagulat ni Hanli, walang mga puwersa ng Infernal Tribe ang naghihintay upang tambangan sila rito. Mukhang hindi binalaan ni Guaymo ang soul cleansing area sa ating pagdating, puna ni Hanli. Bumagsak na ang lagusan ng karmic fire, kaya kahit walang babala mula kay Guaymo, hindi na malayo si Elder Yinshu, sabi ni Weeping Soul habang nakasalubong ang mga kilay. Sa mismong sandaling ito, ang tunog ng mahinang pag-uusap ay biglang umalangaw-ngaw mula sa loob ng isa sa mga kuweba sa kalapit na mukha ng bundok, at sina Hanli at Weeping Soul ay agad na bumaba sa isang kalapit na pilapil. Mula doon, nagtago sila sa isa pang kuweba, pagkatapos ay itinago ang kanilang sariling aura habang binabantayan ang nangyayari sa labas. Isang pares ng mga bata mula sa Infernal Tribe ang lumabas mula sa butas, pagkatapos ay nakarating sa gilid ng ilog ng karmic fire. Pareho silang nagsuot ng magkaparehong itim na balabal, at magkatulad din sila sa hitsura. Tila sila ay isang pares ng kambal. Kapatid na Lian, sinabi man ng elder sa atin na may mahalagang nangyayari sa lungsod ngayon, kaya maaari tayong magpahinga muna sa pagko-cultivate kung gusto natin, ngunit 10 taong gulang na tayo ngayon, at magiging ganap na matanda na sa loob ng 2 taon. Kung hindi tayo magsisikap sa ating pagko-cultivate, hindi natin maipapasa ang huling pagsubok, sabi ng isa sa mga bata. Magkakakaliw na ang aking eardrums kung maririnig ko pa iyan mula sa iyo ng isa pang beses, kapatid na Yin. Huwag kang mag-alala ng labis, hindi ko hahayaang malampasan ako ni Yin Chang, sagot ng isa pang bata sa isang walang baalang paraan. Kung ikukumpara sa mga may gulang na nilalang ng Infernal, ang dalawang batang ito ay may mas kahangahangang emosyon sa mukha, kaya hindi sila ganoon kalupit at nakakatakot tingnan. Habang nag-uusap ang dalawa, umupo sila ng magkakross ang mga binti sa tabi ng ilog ng karmic fire, pagkatapos ay gumawa ang bawat isa ng isang kakaibang hand seal, kung saan ang maliwanag na itim na liwanag ay nagsimulang magmula sa kanilang mga katawan, at ang mga hibla ng purong baleful chi ay dinaloy mula sa ilog patungo sa kanila. Habang humihinga sila, 2 hibla ng itim na chi ang patuloy na pumapasok at lumalabas sa kanilang mga ilong, na nagpapakita ng isang kakaibang tanawin. Ang dalawang iyon ay 10 taong gulang pa lamang, ngunit malapit na sila sa core formation stage at maaari nang mag-cultivate ng ligtas sa ganoong kalapit na distansya sa karmic fire. Ang mga nilalang ng Infernal ay tunay na nakakatakot, sabi ni Hanli sa mababang boses. Ang mga nilalang ng Infernal ay may mas mataas na toleransya sa karmic fire kaysa sa mga nilalang mula sa ibang mga tribo, at lahat sila ay nagtataglay ng napakalaking kakayahan sa pagko-cultivate. Pagdating sa kakayahan, ang dalawang batang ito ay nasa ibaba lamang ng average, sabi ni Weeping Soul. Bumalik si Hanli sa loob ng kuweba bago naglakad ng may kaunting distansya kasama si Weeping Soul, pagkatapos ay ikinaway ang isang mangga sa hangin upang lumikha ng isang pinto ng pilak na liwanag. Sa sandaling ito, si Sichuan Kung at ang iba pa ay nagninilay-nilay sa unang palapag ng pavilion na kawayan, at lahat sila ay tumayo sa pagdating ni Hanli, maliban kay Immortal Lord Hot Flame, na iginapos ng isang kadena ng pilak na liwanag. Bahagyang nangangatog ang kanyang katawan, ngunit hindi siya makagawa ng anumang tunog dahil ang kanyang mga labi ay selyado ng isang lilang agimat talisman. Nakasandal si Chirong sa pader sa tabi niya na may nag-aalalang ekspresyon, at lumingon siya kay Hanli na may komplikadong tingin sa kanyang mga mata. Anong nangyari kay kasamang The West Hot Flame? Tanong ni Hanli.
Nawala siya sa pag-iisip dahil sa kontaminasyon ng baleful chi, at bigla siyang nagwala, kaya kailangan namin siyang pigilan gamit ang puwersa, paliwanag ni Bailey yan. Sa ganitong takbo, hindi magtatagal bago tuluyang mawasak ang kanyang Dao Foundation, at siya ay magiging isang Grey Immortal, pagninilay ni Fox 3 na may bahagyang nakasalubong na mga kilay, at natahimik si Han Li nang marinig ito. Sa sandaling lumabas ang lahat mula sa Flower Branch Domain, agad silang gumawa ng mga hakbang upang labanan ang Karmic Fire at Baleful Chi habang nagmamadali ring itago ang kanilang mga sarili. Sa ngayon, dapat ay nasa Soul Cleansing Area na tayo, na siyang pinaka-espesyal sa lahat ng mga pangunahing lugar sa Osiris City. Kahit si kasamang The Wisp Weeping Soul ay hindi pa nakakapunta rito ng maraming beses, at ang lugar na ito ay blanca rin sa ating mapa. Mayroon bang mungkahi ang sinuman kung paano natin mahahanap ang Baleful Cleansing Pond? Tanong ni Han Li. Hindi ba maaari na lang nating hulihin ang dalawang batang iyon at magsagawa ng soul search sa kanila? Tanong ni Shi Chuan-kong. Noong nakaraan, binalaan natin si Yin Guo sa ating presensya sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa isang puppet. Sino ang nakakaalam kung may mga espesyal na pagbabawal na inilagay sa mga batang ito? Hindi natin maaaring itaya ang panganib, sabi ni Bailey yan habang umiiling. Magsasalita pa lang sana si Han Li nang biglang magbago ng husto ang kanyang ekspresyon, at tila natigilan siya sa pagtahimik. Ayos ka lang ba, Panginoon? Nagmamadaling tanong ni Weeping Soul na may nag-aalalang ekspresyon, iniisip na nagkaroon muli siya ng pagbabalik ng Baleful Decay, at ang iba pa ay mukhang nag-aalala rin. Nga pala, nasaan si kasamang The Wisp Mo Guang? Tanong ni Shi Chuan-kong. Kanina lang, ang aking espiritual na koneksyon kay Mo Guang ay tuluyang naputol. Sinubukan kong makipag-usap sa kanya, ngunit hindi ko na siya maramdaman pa, sagot ni Han Li habang umiiling. Isang natigil ang hitsura ang lumitaw sa mukha ni Shi Chuan-kong nang marinig ito. Maaari kaya na si kasamang The Wisp Mo Guang ay sumakabilang buhay na? Tanong ni Fox 3 na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Sinabi niya na pipigilan niya si Gui Mo ng 15 minuto para sa akin. Alinman sa nabuhay siya o namatay, tinupad niya ang kanyang pangako, sagot ni Han Li sa isang hindi tiyak na paraan, at ang lahat ay natahimik nang marinig ito. Kabanata 742, Pagkakaisa laban sa kaaway. Alam na ni Gui Mo na nakatakas tayo, at ngayong nawala na ako ng koneksyon kay kasamang The Wisp Mo Guang, sigurado akong hahabulin tayo ni Gui Mo sa lalong madaling panahon. Kailangan nating makarating sa Baleful Cleansing Pond sa lalong madaling panahon, sabi ni Han Li. Kung ganoon, hindi na natin kailangang mag-alala na mabuko, kaya ang pinakamagandang paraan ay ang mag-soul search sa dalawang batang infernal na iyon. Pupunta na ako ngayon din, sabi ni Shi Chuan-kong, at bigla siyang naglaho sa kanyang kinatatayuan. Nagmamadaling nagtungo sina Han Li at ang iba pa sa pasukan ng kuweba bago ito ng kanilang pansin sa gilid ng ilog ng Karmic Fire. Ang dalawang bata ay kasalukuyan pa ring nagko-cultivate habang nakapikit ang mga mata, ganap na walang kamalayan sa nagbabantang panganib sa kanilang likuran. Sa sumunod na sandali, lumitaw si Shi Chuan-kong sa likod nila ng walang babala, at iniunat ang kanyang kamay patungo sa likod ng kanilang mga leeg. Habang nanunood si Han Li mula sa malayo, biglang sumugod si Weeping Soul palabas ng kuweba, agad na nakarating sa likod ni Shi Chuan-kong bago itinaas ang isang kamay, at isang bagzo ng maliwanag na pulang liwanag ang lumitaw sa kanyang palad habang tinataga nito ang likod ng leeg ni Shi Chuan-kong. Labis na nabahala ang lahat nang makita ito, ngunit bago pa man sila makagawa ng anuman, tumalsik si Shi Chuan-kong pasulong bago bumagsak ng malakas sa lupa, at sumalpok sa isang mukha ng bundok sa kalayuan. Doon pa lamang napansin ni Han Li at ng iba pa na may isang kulay abong anino na nakakapit sa kanyang likuran, at iyon pala ang target ng pag-atake ni Weeping Soul. Mabilis na nag-react si Shi Chuan-kong, at isang bagzo ng napakalakas na spatial force ang sumabog mula sa kanyang katawan patungo sa lahat ng direksyon, at ang kulay abong anino na nakakapit sa kanyang likod ay tumalsik na parang saranggola, ngunit mabilis na bumaba muli sa kanyang likod upang kumapit sa kanya. Isang seryosong mukha ang lumitaw kay Weeping Soul habang ikinaway ang kanyang mangga sa hangin upang magpakawala ng isang maliwanag na pulang kadena, na sumugod sa likod ni Shi Chuan-kong na parang isang maliksi at espiritual na ahas. Tila medyo maingat ang kulay abong anino sa pulang kadena, at kusa itong humiwalay kay Shi Chuan-kong bago naanod patungo sa gilid. Medyo nabigla ang dalawang batang infernal sa takbo ng mga pangyayari, ngunit nanatili silang kalmado habang nagmamadaling nagtago sa likod ng kulay abong anino. Ang kulay abong anino ay unti-unting nagbago at naging isang nilalang ng infernal na may nakakawit na ilong at may maputlang pangangatawan, at sumigaw siya sa isang matinis na boses, "Yulo! Ano ang kahulugan nito?"
Wala akong dapat ipaliwanag sa iyo, Yin Xiao, malamig na sagot ni Weeping Soul. Kasabay nito, nakikipag-usap din siya kina Han Li at sa iba pa sa pamamagitan ng voice transmission. Ang taong ito ay bihasa sa mga batas ng Shadow Illusion Lost at nasa tugatog na siya ng High Zenith Stage. Ang kapangyarihan ng kanyang batas ay nagbibigay sa kanya ng pambihirang kakayahan sa pagtatago, kaya siguraduhing maging mapagmatsyag. Hindi natin kayang maantala rito. Lahat, umatake ng sabay-sabay at sikaping tapusin ang laban na ito sa lalong madaling panahon, sabi ni Han Li habang bahagyang nakasalubong ang mga kilay. Isang malamig na tingin ang lumitaw sa mukha ni Weeping Soul habang nagpapakawala ng humigit kumulang 12 maliwanag na pulang kadena mula sa kanyang mga manggas, na lahat ay nagkabuhol-buhol sa hangin habang nagtatagpo patungo kay Yin Xiao. Isang malamig na ngisi ang lumitaw sa mukha ni Yin Xiao, at sa halip na umunder, dumasig siya ng direkta patungo sa mga kadena. Sa sandaling bumaon ang lahat ng kadena sa kanyang katawan, nagsimula siyang umalon na parang ibabaw ng isang nabulabog na ilog, at ang mga kadena ay dumaan sa kanya nang walang anumang harang bago bumaon sa lupa sa gitna ng malalakas na tunog ng bakal. Matapos dumaan sa mga kadena, sumugod si Yin Xiao pasulong sa isang kahangahangang bilis habang inihahampas ang isang kamay patungo sa ulo ni Weeping Soul, at isang maliit na puyo ng kulay abong liwanag na nagbibigay ng napakalakas na higop ang lumitaw sa kanyang palad. Isang pahiwatig ng takot ang kumislap sa mga mata ni Weeping Soul nang makita ito, at sinubukan niyang bawiin ang kanyang mga kadena, ngunit natuklasan niyang ayaw ng mga itong gumalaw, na tila ba nakapako ng matibay sa lupa. Eksaktong babasagin na sana ng kulay abong palad ang kanyang ulo nang biglang isang tusong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, at idinaliri niya ang isang daliri sa sarili niyang glabela, kung saan lumitaw ang isang madilim na pulang sugat. Ang balat at laman ng sugat ay naghiwalay sa magkabilang gilid upang ipakita ang isang madilim na pulang demonyong mata, demonic eye. Nagbago ng husto ang ekspresyon ni Yin Xiao nang makita ang demonyong matang ito, at agad siyang umatras, ngunit isang bugzo ng madilim na pulang liwanag ang sumabog mula sa demonyong mata ni Weeping Soul bago tumama sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, tila ba tinamaan ng kidlat ang kanyang kaluluwa, at nagsimula siyang gumiwang-giwang sa magkabilang gilid, tila hindi mapanatili ang kanyang balanse. Kasabay nito, biglang lumitaw si Han Li sa likod niya, at ang mga arko ng gintong kidlat ay marahas na kumislap sa kanyang Azure Bamboo Cloud Swarm Sword habang direkta itong itinusok sa likod ng ulo ni Yin Xiao. Gayunpaman, sa mismong sandaling ito, tila biglang nabawi ni Yin Xiao ang kontrol sa sarili niyang katawan, at umiwas siya sa gilid, bahagya lamang na nailegan ang talam ng espada ni Han Li, at pagkatapos nito ay isang pangalawang magkaparehong mukha ang lumitaw sa likod ng kanyang ulo. Alam kong higit sa dalawa kayo, pumadyakik siya, at ang kanyang katawan ay biglang nahati sa dalawa, kung saan ang kalahati ay direktang sumugod kay Han Li, hawak ang isang itim na balaraw, dagger, na nakatutok mismo sa lalamunan ni Han Li. Tila inaasahan na ito ni Han Li, at ang kanyang Mantra Treasured Access ay lumabas sa kanyang katawan sa gitna ng kislap ng gintong liwanag, pagkatapos ay nagsimulang umikot ng mabilis habang nagpapakawala ng serye ng mga gintong alon. Sa sandaling umabot ang braso ni Yin Xiao sa mga gintong alon, agad itong bumagal ng husto, at hindi na kailangan ni Han Li na gumawa ng mga hakbang sa pag-iwas habang hinawakan niya ang lalamunan ni Yin Xiao gamit ang isang kamay, pagkatapos ay direktang itinusok ang kanyang espada sa ulo ni Yin Xiao gamit ang isa pa. Gayunpaman, sa sandaling bumaon ang dulo ng kanyang espada sa ulo ni Yin Xiao, nakaramdam si Han Li na may hindi tama, at nagmamadali niyang binawi ang kanyang kamay habang sabay na yumuyuko. Ngunit, kaagad pagkatapos niyon, nakaramdam siya ng matinding sakit na tumago sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan, at natuklasan niyang isa pang Yin Xiao ang lumabas mula sa ibabang bahagi ng tiyan ng Yin Xiao na ito, at hawak nito ang isang itim na balaraw na bumaon sa katawan ni Han Li sa itaas lamang ng kanyang dantian. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yin Xiao habang bigla niyang hinayla ang kanyang balaraw pataas, at isang talam na binuo ng isang bugzo ng malakas na baleful chi ang sumabog upang hiwain si Han Li sa dalawa, na naging dahilan upang ang kanyang mga panloob na organo at dugo ay bumuhos sa lupa. Binawi ni Yin Xiao ang kanyang balaraw bago idinikit ang kanyang dila sa talim nito na may masayang hitsura sa kanyang mukha, ngunit sa sumunod na saglit, ang boses ni Han Li ay biglang umalingaw sa malapit. Handa ka na ba, kasamang The Whist Shi? Handa na ako, sagot ni Shi Chuankong. Agad na pinawi ni Han Li ang kanyang mantra domain nang marinig ito, at naramdaman ni Yin Xiao na panandali ang lumabo ang kanyang paningin, kung saan natuklasan niyang wala na si Han Li saan man, habang ang dalawang batang infernal naman ay nasa mga kamay na ni Fox 3, at kasalukuyan nang nawala ng malay.
Isang nababahala na hitsura ang lumitaw sa mukha ni Yin Xiao nang makita ito, at sasalubungin na sana niya si Fox 3 nang bigla niyang matuklasan na ang espasyo sa paligid ng kanyang katawan ay bahagyang pumipilipit, na tila ba pinipiga ng isang uri ng spatial force, na naging dahilan upang hindi siya makagalaw o mapaglaho ang sarili niyang katawan sa isang walang bisa na anyo. Hindi kalayuan sa likod niya, pinapanatili ni Shi Chuankong ang isang kakaibang handsail habang mariing idinidiit ang mga kwerdas ng isang pilak na alpha, lute, at ang kanyang mukha ay naging napakaputla, habang ang dugo ay dumadaloy mula sa dulo ng kanyang mga daliri, ngunit patuloy siyang nagtiis sa abot ng kanyang makakaya. Bilasan mo, kasamang The Weasley. Hindi ko ito matatagalan ng matagal, sigaw ni Shi Chuankong. Sa sandaling matapos ang kanyang boses, isang guhit ng liwanag ng espada ang sumugod, at tumagos ito sa dibdib ni Yin Xiao sa eksaktong sandali na nakalaya siya mula sa spatial restriction ni Shi Chuankong. Kasabay nito, isang itim na kuko ng dragon ang bumaba mula sa itaas bago sumara sa palidid ng ulo ni Yin Xiao, handang durugan ang kanyang ulo at kaluluwa ng sabay-sabay. Sandali lang. Nagmamadaling sigaw ni Han Li, at kasabay nito, nagpatawag siya ng serye ng mga Asher Bamboo Cloud Swarm Sword, na lahat ay kumikislap sa Divine Devil Bane Lightning at bumaon sa iba't ibang mahahalagang akupoint sa katawan ni Yin Xiao. Dahil sa pinsala ng Divine Devil Bane Lightning, napaungol sa matinding sakit si Yin Xiao, habang si Shi Chuankong naman ay nakahinga ng maluwag. Kanina, niyanig ni Weeping Soul ang kaluluwa ni Yin Xiao gamit ang kanyang kapangyarihan, at sinamantala ni Han Li ang pagkakataon upang ilabas ang kanyang mantra domain, na nagbigay kay Shi Chuankong ng sapat na oras upang gamitin ang kanyang pilak na alpha, at ganoon nila nagawang supulan si Yin Xiao ng ganoon kabilis. Gayunpaman, hindi pa rin nakakabawi si Shi Chuankong mula sa kanyang mga natamong pinsala, kaya nagtamo siya ng malaking ganti, backlash, mula sa sapilitang pagpapalabas ng kapangyarihan ng kanyang pilak na alpha. Kahit na nasupil na si Yin Xiao, nanatili pa ring alerto si Bailey Yan, na pinananatiling nakakulong ng mahigpit ang kanyang mga kuko sa ulo ni Yin Xiao. Lalapit na sana si Han Li kay Yin Xiao nang magsalita si Weeping Soul, Panginoon, napagod ka na ng husto sa lagusan ng Karmic Fire kanina, kaya magpahinga ka muna ngayon at ipaubaya mo sa akin ang Soul Search. Sige, sagot ni Han Li sabay tango, at humakbang si Weeping Soul pasulong bago itinatap ang isang daliri sa sarili niyang glabella, kung saan muling lumitaw ang madilim na pulang demonyong mata. Isang bugzo ng madilim na pulang liwanag ang sumabog mula sa demonyong mata bago dumaan kay Yin Xiao at sa dalawang batang infernal, at medyo nagulat si Han Li nang makita ito. Kahit na mayroon siyang napakalaking espiritual na pandama, tiyak na hindi niya kayang mag-soul search sa 3 tao ng sabay-sabay. Biglang idinilat ng dalawang batang infernal ang kanilang mga mata, pagkatapos ay umupo sa isang gum-iwang-giwang na paraan, at ang kanilang mga mata ay ganap na madilim at walang buhay, na nagpapakita sa kanila na mukhang isang pares ng mga puppet. Tungkol naman kay Yin Xiao, reflexively siyang lumaban ng panandalian, kung saan ang liwanag sa kanyang mga mata ay nagsimula na ring maglaho. Ilang sandali pa, ang pulang liwanag na nagmumula sa demonyong mata ni Weeping Soul ay naglaho, at ang dalawang bata ay agad na nawalan muli ng malay. May nalaman ka ba? Tanong ni Han Li. Ang Baleful Cleansing Pond ay isang sagradong lugar ng Infernal Tribe, at ang dalawang batang ito ay hindi pa sumasailalim sa kanilang binyag sa pamamagitan ng Karmic Fire, kaya hindi pa sila tunay na nilalang ng Infernal. Dahil dito, hindi pa talaga sila nakakarating sa Baleful Cleansing Pond. Tungkol naman kay Yin Xiao, ang kanyang espiritual na pandama ay medyo malakas, at kahit sa kasalukuyan niyang estado, kaya pa rin niyang labanan ang aking soul search technique, ngunit nagawa kong makakuha ng magaspang na ideya sa layout ng soul cleansing area, sagot ni Weeping Soul. Sapat na dapat iyan, sabi ni Han Li sabay tango. Kung ganoon, wala na tayong mapapakinabangan sa kanya, di ba? Tanong ni Bailey Yan, at bago pa man may pagkakataong sumagot ang sinuman, isinara niya ang kanyang mga kuko ng dragon sa isang malakas na galaw, na dumurog sa ulo ni Yin Xiao. Huwag! Sigaw ni Weeping Soul, ngunit huli na ang lahat. Lumingon si Bailey Yan sa kanya na may naguguluhang ekspresyon, gayon din si Han Li, at napagtanto niya na kahit na handa si Weeping Soul na tulungan siya, hindi iyon nangangahulugan na handa siyang tuluyang magtaksil sa Infernal Regional Monarch. Kung sa bagay, malaki ang naging pakinabang niya mula sa pangangalaga nito, at ayaw niyang suklian ang kabutihan nito ng kawalan ng utang na loob. Kabanatang ito ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 743, Mahigpit na Paghabol. Kasamang The West Bailey, pakiusap, pigilan mo ang pagpatay sa mga nilalang ng Infernal maliban na lang kung talagang kinakailangan, mamantong hininga si Han Li. Nauunawaan ko.
Paumanhin, kasamang the West Weeping Soul, sabi ni Bailey yan habang nagpupugay, Cop Fist, bilang paghingi ng paumanhin kay Weeping Soul, na sinagot lamang nito ng isang tahimik na tango. Ano ang gagawin natin sa dalawang ito? Tanong ni Fox tatlo habang binubuhat ang dalawang walang malay na batang infernal mula sa lupa. Magsasalita pa lang sana si Weeping Soul nang sumagot si Hanli, itatago ko muna sila sa aking domain treasure sa ngayon. Ang katotohanan na ang isang elder na nasa tugatog ng High Zenith stage ay itinalaga upang protektahan sila ay nagpapahiwatig na hindi sila ordinaryong mga bata, kaya marahil ay magagamit natin sila bilang leverage sa hinaharap. Ikinawin niya ang isang mangga sa hangin upang lumikha ng isang pinto ng pilak na liwanag habang nagsasalita, at inihagis ni Fox tatlo ang dalawang bata sa loob ng gusaling kawayan. Gayunpaman, bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Hanli na isara ang Flower Branch Domain, biglang nagbago ng bahagya ang kanyang ekspresyon at nagdeklara sa isang apurahang boses, papating na si Guillermo. Agad niyang isinara ang pinto ng pilak na liwanag habang nagsasalita, at pinangunahan ni Weeping Soul ang lahat pababa ng mas malalim sa kuweba kung saan sila nagtago kanina. Habang sumusulong sila sa kuweba, unti-unting tumataas ang lupain, at sa dulo ng landas ay may isang krus na daan, crossroads. Naglaan ng sandali si Weeping Soul upang tiyakin ang tamang daan, pagkatapos ay pinangunahan ang lahat patungo sa kaliwang sanggang daan. Wala pang ilang segundo matapos silang umalis, isang ulap ng siksik na baleful chi ang sumabog mula sa isa pang kuweba sa gilid ng ilog ng Karmic Fire, at huminto ito sa pilapil bago nagtipon upang mabuo ang walang iba kundi si Guillermo. Walang mga nilalang na hindi kabilang sa Infernal ang pinahihintulutang pumasok sa Soul Cleansing Area nang walang pahintulot, kaya kinailangan niyang iwanan ang mga puppet at mga Infernal Servant bago pumasok sa Soul Cleansing Area, kasama lamang ang mabalahibong puting hayop. Sa sandaling marating niya ang pilapil, nakita niya ang walang ulong katawan ni Yin Xiao, at isang hitsura ng natigil ang puot ang agad na lumitaw sa kanyang mukha. Isang napakalaking aura ang sumabog mula sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon, na naging dahilan upang ang ilog ng Karmic Fire ay marahas na umugaw, at ang makakapal na haligi ng apoy ay sumiklab hanggang sa kisame sa itaas. Ang laking lakas ng loob nila. Pinatay nila si Yin Xiao at dinukot ang ating mga batang seremonyal. Dudurugin ko sila at gagamitin ang kanilang mga katawan upang pataba sa aking mga ghost vine. Hanapin sila. Galit na isinuka ni Guillermo habang nagngangalit ang mga ngipin sabay nyo na inihagis ang mabalahibong puting hayop pababa mula sa kanyang balikat. Sa kanyang silakbo ng galit, medyo napalakas ang kanyang paghagis, at napangiwi sa sakit ang mabalahibong puting hayop nang bumagsak ito sa lupa, ngunit ang mga mata nito ay puno ng takot, at hindi man lang ito ng ahas na gumawa ng kahit isang tunog habang maamo itong nagsimulang umamoy sa lupa. Biglang nagliwanag ang mga mata nito nang ang isang bugzo ng mga puting alon ay sumabog mula sa kanila bago mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon, at ilang sandali pa, nagsimula itong sumigaw sa tuwa habang itinuturo ang dalawang unahang paa nito ng direkta sa kuweba kung saan tumakas ang grupo ni Hanli. Magaling! Puri ni Guillermo na may nasisiyahang ngiti, kung saan isang nakikiramay na tingin ang lumitaw sa kanyang mukha habang marahan niyang hinahaplos ang balahibo ng maliit na hayop, tila ba nakakaramdam ng kaunting pagkakasala sa magaspang na pagtrato rito. Matapos yun, sumugod siya pasulong at nagbago naging isang ulap ng itim na ambon na bumuho sa loob ng lagusan. Tuldok 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 tuldok. Mabilis na tumatakbo sina Hanli at ang iba pa sa ilalim ng gabay ni Weeping Soul, paliko-liko sa kaliwa at kanan. Ang mga lagusan sa ilalim ng lupa sa Soul Cleansing Area ay napakakomplikado, na may walang bilang na nagsasangang mga landas, at ang lupain ay umaalon din sa isang ganap na magulo at walang kaayusang paraan. Matapos lumiko sa isang kanto at magmadaling bumaba sa burol ng ilang libong talampakan, isang mukha ng bundok ang biglang lumitaw sa harap ng grupo. Anong nangyayari? Bakit tayo nakarating sa isang dead end? Nagmamadaling nagtanong si Sichuan Kong na may nag-aalalang ekspresyon. Huwag kayong papaloko, isa lamang itong peking pader, paliwanag ni Weeping Soul, pagkatapos ay direkta siyang sumalpok sa mukha ng bundok sa unahan ng walang paghinto. Sa sandaling sumalpok siya sa mukha ng bundok, agad itong dumanas pabalik ng ilang talampakan upang magpakita ng isang pasukan na may humigit kumulang 3 talampakan ang luwang, at nagmamadaling pumasok ang lahat dito. Sa likod ng mukha ng bundok ay isang malawak na bulwagan sa ilalim ng lupa, at kapapasok pa lamang nila rito ng makarinig sila ng isang malakas na sigaw. Nariyan sila, Elder Yin Fu. Kaagad pagkatapos nyon, hinarap ni Hanli at ng iba pa ang isang grupo ng mga cultivator ng Infernal Tribe na pinamumunuan ng isang elder na nasa tugatog ng High Zenith stage.
Hindi natin kayang maabutin dito habang si Guemo ay mahigpit na nakahabol sa atin. Sigaw ni Hanli, pagkatapos ay direktang sumugod patungo sa isang pasukan sa kabilang panig ng bulwagan na sinundan ng malapitan ng lahat. Agad na sumunod ang mga cultivator ng Infernal Tribe upang humabol, ngunit sa mismong sandaling ito, isang tusong-ngisi ang lumitaw sa mukha ni Bailian habang casual na naghahadjust ng isang bagay sa kanyang likuran. Ito ay isang kumpol ng mga itim na bola, at sa sandaling lumapag ang mga ito sa lupa, agad na nagsimulang magningning ang mga ito ng itim na liwanag. Kaagad pagkatapos nyon, isang serye ng nakabibinging pagsabog ang umalingaw-ngaw habang ang malalaking bugzo ng itim na apoy ay sumabog mula sa mga itim na bola, na bumuo ng isang marahas na dagat ng apoy na mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon. Sa puntong ito, malayo na sina Hanli at ang iba pa, ngunit tinamaan pa rin sila ng malalakas na shockwave mula sa pagsabog, na nagdulot sa kanila ng isang mapurol at nakasusukang pakiramdam sa kanilang mga dibdib. Ang mga humahabol na nilalang ng Infernal ay natural na mas masahol pa ang sinapit. Hindi pa man sila nagkakaroon ng pagkakataong gamitin ang Karmic Fire Baleful Lightning, ngunit ngayon ay ginagamit na ito sa kanila sa isang medyo nakatutuwang baligtad na pangyayari. Ang mga ugong ng pagsabog ay patuloy na umalingaw-ngaw sa loob ng bulwagan sa ilalim ng lupa, at ang mga shockwave mula sa pagsabog ay nagtagal ng mahabang panahon. Kakalipad pa lamang ni Hanli at ng iba pa palabas ng bulwagan ng isa pang figure ang lumipad pumasok mula sa isang lagusan sa kaliwa. Ito ay isang payat na lalaking nakasuot ng itim na balabal na mukhang napakatanda na, mukhang isang matandang scribe, at kamanghamanghang isipin na ang isang taong napaka-ordinaryo ng hitsura ay maaaring maging isang mid-grade encompassment cultivator, ngunit ang katotohanan ay wala siyang iba kundi si Hinshu, ang great encompassment cultivator na nakatalaga sa soul cleansing area. Sa sandaling ito, nag-iisa rin siya habang nakahover sa hangin, at ang kanyang mga mata ay nagngangalit sa puot habang nakatingin sa mga nilalang ng Infernal na kapapinsala pa lamang ng pagsabog ng Karmic Fire Baleful Lightning. Sa mismong sandaling ito, lumipad si Guemo palabas ng lagusan kung saan kaka-rating lang ni Hanli at ng iba pa, at nagmamadali siyang nagtanong, nagawa mo ba silang harangin, Elder Yinshu? Hindi, huli na ako, malamig na sumanghal si Yinshu na may madilim na ekspresyon. Alam ni Guemo na siya ang dapat sisihin sa pagpapahintulot kina Hanli at sa iba pa na makatakas mula sa 100 Treasure Area, kaya naramdaman niyang wala siya sa posisyon upang suwian si Hinshu. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin ito sa iyo kanina, ngunit pinatay ng mga taong ito si Yin Xiao sa tabi ng ilog ng Karmic Fire at dinukot din ang dalawang batang seremonyal, sabi ni Guemo. Ano, gaano ba kayo kawalang kakayahan ni Yin Guo? Paano ninyo hinayaang makatakas sila kasama ang mga batang seremonyal? Bulyo ni Hinshu habang lalong nagdidilim ang kanyang ekspresyon. Orihinal na nahuli na sila ni Elder Yin Guo, at dahil lamang sa biglaang pagtataksil ni Yuluo kaya sila nakatakas mula sa Infernal Prison, paliwanag ni Guemo. Nagtaksil sa atin si Yuluo. Paano nangyayari ang lahat ng ito ng sabay-sabay? Nasaan si Yin Guo ngayon? Tanong ni Hinshu. Si Elder Yin Guo ay kasalukuyang nagpapahinga sa seclusion upang makabawi mula sa pagod ng pagpapalabas ng ilang Infernal Soul Bug, ngunit nagpadala na ako ng tao upang ipabatid sa kanya ang sitwasyon, kaya sigurado akong darating na rin siya rito sa lalong madaling panahon, sagot ni Guemo. Nasa mood pa siyang magpahinga sa seclusion. Sa ngayon, nasa isang napakahalagang yugto tayo sa 3-Region Conference. Kung malalaman ng Regional Monarch ang tungkol sa mga batang seremonyal, lahat tayo ay mapapahamak ng malaki. Reklamo ni Hinshu. Hinding-hindi natin maaaring iulat ang bagay na ito sa Regional Monarch, Elder Hinshu. Kayo ni Elder Yin Guo ay maaaring makaligtas sa pamamagitan lamang ng ilang pisikal na parusa, ngunit ako ay dudukutin ang mga organo at gagawing isang puppet. Nagmamadaling nakiusap si Guemo sa isang takot na boses. Hulihin natin sila bago pa man may makatuklas, sabi ni Hinshu habang nakasalubong ng mariin ang mga kilay. Salamat, Elder Hinshu. Sagot ni Guemo sa isang nagpapasalamat na boses, at ang dalawa sa kanila ay mabilis na umalis bilang dalawang guhit ng liwanag, agad na naglaho sa lugar. Samantala, pinapangunahan ni Weeping Soul ang lahat patungo sa isang malawak na lagusan na nakahilig pababa, nang biglang lumingon si Hanli sa kanilang likuran na may nababahalang ekspresyon. Ang lahat sa likod nila ay nalubog sa ganap na kadiliman, at ang mga bahagi ng lagusan na kapapasa pa lamang nila ay ganap ng naglaho. Agad niyang pinaganya ang kanyang Infernal Devilish Eyes, kung saan natuklasan niya na may isang napakalaking itim na anino na gumugulong patungo sa kanila, na pumupuno sa buong lagusan.
Ang lahat ng nasasakupan ng anino ay nalubog sa ganap na kadiliman, at sumigaw si Weeping Soul sa isang takot na boses, masama ito. Hinahabol na rin tayo ni Elder Yinshu. Tila bilang tugon sa kanyang boses, ang itim na anino ay agad na bumilis ng 2 lipat, at hindi magtatagal bago sila maabutin nito. Ramdam ni Hanli ang nakatatakot na aura na nagmumula sa itim na anino, at alam niya na tiyak na hindi ito isang bagay na maaari nilang harapin. Napagit-labi siya habang pinapagana ang kanyang kakayahan sa Reversal True Access upang itulak ang kanyang sarili pasulong sa isang pambihirang bilis. Kasabay nito, 2 bugzo ng asul na liwanag ang sumabog mula sa kanyang mga manggas, na binuhat ang lahat at hinaila sila kasama niya. Ilang sandali pa, lumipad ang grupo ni Hanli sa isa pang lagusan, at bago pa man lumapag sa lupa, lumingon si Hanli sa kanyang paligid upang matuklasan na nakarating siya sa isang napakalaking kuweba sa ilalim ng lupa. Ang kuweba ay may higit sa 100,000 talampakan ang luwang at ang lupain ay napakapatag. May isang malaking puting plaza sa malapit at sa dulo ng plaza ay isang kumpol ng mga kakaibang hitsura na palasyo na may mga hugis simboryo, dome, na kisame. Sa labas ng kumpol ng mga palasyo ay may isang pulang liwanag na harang, barrier, na may mga itim na rune na kumikislap sa ibabaw nito, na bumubuo ng isang ceiling array. Anong lugar ito, at bakit ito selyado? Tanong ni Hanli. Isang lugar ito na nakita ko sa mga alaala ni Yin Xiao. Ang tanging nalaman ko lang ay isa itong napakahalagang lugar na sineseryoso kahit ng regional monarch. Ang pagpasok ay karaniwang mahigpit na ipinagbabawal, at ang mga labanan ay ipinagbabawal sa kalapit na paligid, sagot ni Weeping Soul. Kabanatang ito ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 744, Paglusob sa isang pinagbabawal na lugar. Biglang-bigla, isang nababahala na hitsura ang lumitaw sa mukha ni Hanli habang sumisigaw, nahahabol na naman tayo ni Yinshu at Guemo. Hindi tayo pwedeng patuloy na tumakbo na lang ng ganito, galit na isinuka ni Bailian habang nagngangalit ang mga ngipin. Darating ang oras na kakailanganin nating lumingon at labanan sila. Sa kasalukuyan kong estado, isang beses ko na lang pwedeng gamitin ang aking spatial powers upang i-teleport tayo ng kaunting distansya palayo sa 2 iyon, ngunit hindi iyon makapagbibigay sa atin ng sapat na oras, mamantong hininga si Shi Chuankong. Mukhang kailangan nating gawin ang huling pagtayo, final stand, dito, ngunit hindi ako umaasa sa ating pagkakataon, sabi ni Fox 3 sa isang seryosong paraan. Huwag kayong masyadong magmadali sa matitinding desisyon. Ipinagbawal ni Yin Chengquan ang mga labanan sa kalapit na paligid, kaya tiyak na isa itong mahalagang lugar na hindi dapat mapinsala. Kung ganoon, bakit hindi muna tayo pumasok at magtago sa loob ng palasyo ngayon? Mungkahi ni Hanli. Maaari iyan, sagot ni Weeping Soul habang nagliliwanag ang kanyang mga mata. Wala nang iba pang nagreklamo, kaya mabilis na nagtungo ang grupo sa palasyo. Sa pamamagitan ng liwanag na harang, light barrier, nakikita nila na ang mga pinto ng palasyo ay nakasara ng mahigpit, at may 2 malalaking relief na nakaukit sa mga ito. Ang relief sa kaliwa ay puno ng mga puting buto na may iba't ibang laki at mga bungo ng iba't ibang description, at nakasalansan ang mga ito mula sa ibaba ng pinto hanggang sa itaas ng gitnang bahagi nito, habang ang isang malaking upuan na gawa sa mga buto ay nakaukit sa itaas na bahagi ng pinto. Nakaupo sa upuan ng isang lalaking nilalang ng infernal na may hawak na dambuhalang karit side habang nakaunat ang kanyang mga braso at may nasisiyahang hitsura sa kanyang mukha. Ang pinto naman sa kanan ay puno ng lahat ng uri ng nakatatakot ang hitsura ng mga hayop na naglalaban-laban at nag-aaway sa isang kakilakilabot na eksena ng laman at dam-anak na dugo. Ang mga walang buhay na katawan ng lahat ng uri ng nakatatakot na hayop ay nakasalansan din hanggang sa itaas ng pinto, na inukupan ng isang dambuhalang hayop sa isang kakaibang nakayukong postere. May makapal na usok na umiikot sa palidid nito, at ang nilalang ay may malaking sungay sa ulo nito, habang ang malaking hamkag na bibig nito ay nakabukas ng malawak, na tila balalamunan nito ang lahat ng nakapalibot na hayop. Ang restriction na ito ay mukhang napakakomplikado, kaya malamang na mangangailangan ito ng maraming oras upang malutas, puna ni Shi Chuankong habang nakasalubong ng mariin ang mga kilay habang pinagmamasdan ang array na nakaukit sa lupa. Wala na tayong oras, sabi ni Hanli na may madilim na ekspresyon, at kasunod yun ay isang mahabang itim na saber, ang lumitaw sa kanyang hawak sa gitna ng kislap ng madilim na pulang liwanag. Bumaba ang tingin ni Fox 3 sa itim na sable, at isang natigil ang hitsura ang lumitaw sa kanyang mukha nang makita ang kambal na ulo ng Fox na nakaukit sa guard ng sable. Gayunpaman, ang sitwasyon ay masyadong apurahan para kay Hanli upang bigyang pansin ang reaksyon nito, at sa sandaling ito, nakatuon siya sa pakikipag-usap kay Shi Qinghao.
Kasamang The Wischi, nasa isang mapanganib na sitwasyon tayo ngayon, at kailangan ko ang tulong mo upang sirain ang restriction na ito. Pakiusap, ipahiram mo sa akin ang iyong tulong. May nararamdaman ako na anuman ang selyado rito ay hindi isang bagay na madaling biruin. Talaga bang nakapagpasya ka na? Tanong ni Shi Qinghao. Kung wala tayong gagawin, papatayin din naman tayo ng dalawang humahabol sa atin. Napakahalaga ng bawat segundo, kaya pakiusap ipahiram mo sa akin ang iyong kapangyarihan, kasamang The Wischi, sagot ni Han Li nang walang anumang pag-aalinlangan. Sige, kung ganoon, hindi na kita pipigilan. Atakehin mo lang ang restriction gamit ang sable sa abot ng iyong makakaya, at ipaubaya mo na sa akin ang natitira, sabi ni Shi Qinghao. Maraming salamat sa iyo, sagot ni Han Li, pagkatapos ay hinawakan niya ang hawakan ng sable gamit ang dalawang kamay bago ito itinaas ng mataas. Mula doon, itinoon niya ang kanyang paningin sa liwanag na harang sa harap niya, at ang kanyang aura ay nagsimulang mabilis na tumaas. Sina Shi Chuankong at ang iba pa ay katutubong umatras ng ilang hakbang upang magbukas ng kaunting distansya sa pagitan ng kanilang mga sarili at kay Han Li, habang ang pagkalito sa mga mata ni Fox Tatlong ay lalong naging kapansin-pansin. Biglang-bigla, isang bugzo ng pulang-pula na liwanag ang kumislap sa mga mata ng kambal na ulo ng Fox sa sable, at ang mga sinag ng madilim na pulang liwanag ay lumitaw sa ibabaw ng talim nito, na nagbigay rito ng isang partikular na hindi normal na hitsura. Habang patuloy na tumataas ang aura ni Han Li, ang mga shockwave na nakikita kahit ng hubad na mata ay nagsimulang kumalat patungo sa labas mula sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon, na naging dahilan upang ang buong espasyo sa ilalim ng lupa ay patuloy na umugam. Sa mismong sandaling ito, sumugod sina Yinshu at Wei Mo sa lagusan sa labas sa gitna ng isang ulap ng itim na ambon, at sumigaw si Yinshu sa isang takot na boses, sinusubukan nilang sirain ang array sa pinagbabawal na lugar. Kahit na pagsamahin nila ang kanilang mga kapangyarihan, hindi nila dapat masisira ang Profound Infernal Vermilion Array sa madaling panahon. Sa sandaling matapos ang boses ni Wei Mo, isang bugzo ng marahas na pagyanig ang kumalat sa lagusan sa unahan. Pesting yawa! Bulyo ni Yinshu habang ang ulap ng itim na ambon ay bumilis ng husto, narating ang pasukan ng kuweba sa ilalim ng lupa sa isang kisap mata. Mula doon, eksaktong nakita ni Yinshu at Wei Mo si Han Li na humahakbang pasulong at inihahampas ang itim na sable pababa sa liwanag na harang. Isang yumayanig sa lupang pagsabog ang umalangaw-ngaw habang ang madilim na pulang liwanag sa sable ay nagningning ng husto, na bumuo ng isang dambuhalang pulang projection ng sable na may higit sa 1,000 talampakan ang haba bago bumagsak sa ibabaw ng liwanag na harang. Tila may isang may dalawang ulong puting fox na nakadapo sa itaas ng projection ng sable, at lumingon ito kina Yinshu at Wei Mo na may masamang ngisi. Sa sumunod na saglit, isang umaatungal na kulog ang umalangaw-ngaw habang ang walang bilang na mga arko ng madilim na pulang kidlat ay sumabog mula sa projection ng sable, na bumuo ng isang napakagulong tabing ng kidlat lightning stream. Ang mga arko ng madilim na pulang kidlat ay humahampas sa lahat ng direksyon na parang mga letigo, ngunit ang mga shockwave mula sa salpukan sa pagitan ng projection ng sable at ng liwanag na harang ay bumuo ng isang parang payong na harang ng kidlat na nagprotekta sa grupo ni Han Li. Nagawa mo! Sigaw ni Shi Chuankong sa isang natutuwang boses habang nakatitig ng mariin sa bahagi ng liwanag na harang na tinamaan ng projection ng sable. Tunay nga, isang mahabang sugat na may humigit kumulang 100 talampakan ang haba ang lumitaw sa liwanag na harang, at nagmamadaling nag-udyok si Fox Tatlo, kailangan nating magmadali. Matapos ilabas ang pagtagang iyon ng sable, naubos ni Han Li ang halos lahat ng immortal spiritual power sa kanyang katawan, at naramdaman niyang ganap siyang nanghina. Agad na humakbang pasulong sina Billy Yan at Weeping Soul upang alalayan siya, ang isa mula sa kanan at ang isa naman sa kaliwa, at magkakasama silang lumipad papasok sa liwanag na harang. Ang mga ekspresyon ni Yinshu at Wei Mo ay kapansin-pansing nagdilim nang makita ito. Lumipad ang dalawa patungo sa sugat sa liwanag na harang, ngunit napahinto sila sa kanilang kinatatayuan ng harang ng kidlat, at wala silang nagawa kundi ang manood na lamang habang binubuksan ng grupo ni Han Li ang mga pinto at pumapasok sa loob ng palasyo. Sa oras na naglaho ang harang ng kidlat, ang pasukan sa liwanag na harang ay sumara na rin. Sa sumunod na sandali, dalawang guhit ng liwanag ang sumugod mula sa malayo, pagkatapos ay naglaho upang magpakita kina Wei Mo at Yinshu. Imposible! Paano nila nasira ang restriction? Anong sable ang ginamit niya? Sigaw ni Wei Mo na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Hindi ito ang oras para isipin iyan. Kailangan natin silang habulin.
Sagot ni Inshu na may galit na ekspresyon habang ikinaway ang isang mangga sa hangin, nagpapakawala ng isang itim na badge na may isang masamang ulong multo na nakaukit sa ibabaw nito at naglalabas ng mga sinag ng itim na liwanag. Gumawa si Inshu ng mabilis na serye ng mga hand seal, at ang itim na badge ay agad na nagsimulang magningning ng maliwanag, habang ang ulong multo na nakaukit sa ibabaw nito ay nagsimulang gumalaw na tila ba nabuhay ito. Nagmadali rin si Guillermo na itoon ang kanyang mga pagsisikap upang tulungan si Inshu, at ang liwanag na nagmumula sa badge ay lalong nagningning ng lalong maliwanag, habang ang ulong multo sa ibabaw nito ay lumaki ng humigit kumulang 2 lipat ng orihinal na laki nito. Kasabay nito, 2 tuldok ng nagniningning na puting liwanag ang lumitaw sa mga mata nito, na nagbigay rito ng isang nakatatakot na hitsura. Biglang-bigla, 2 sinag ng kulay abong liwanag ang sumabog mula sa mga mata ng ulong multo patungo sa itim na liwanag na harang, at isang sugat na may humigit kumulang 10 talampakan ang haba ay agad na lumitaw sa ibabaw nito bago ang unting lumawak. Bagamat ibinibigay ni Inshu at Guillermo ang lahat ng kanilang makakaya, ang sugat sa itim na liwanag na harang ay hindi pa rin lumalawak ng napakabilis, at matapos lamang ang malapit sa 20 segundo ang lumipas ay lumawak ito sa isang bahagi kung saan bahagya lamang silang makakasingit na 2. Itinago ni Inshu ang itim na badge bago lumipad patungo sa pasukan sa liwanag na harang na sinundan ng malapitan ni Guillermo. Sa oras na pumasok sila sa loob ng palasyo, natuklasan nila na wala na sina Hanli at ang iba pa saan man, malinaw na nakatakas na ng mas malalim sa loob ng palasyo. Nagpalitan ng tingin sina Guillermo at Inshu sa isa't isa bago nagsimulang humabol, ngunit habang ginagawa nila ito, pareho nilang sinusupil ang mga pabago-bagong enerhiya, aura fluctuations, ng kanilang mga katawan sa abot ng kanilang makakaya, tila ba natatakot na makagising sa isang bagay. Masyado na itong mabigat para sa atin, Inshu. Dapat ba nating iulat ang bagay na ito sa Regional Monarch? Tanong ni Guillermo na may nag-aalangan na ekspresyon. Nagbago ng husto ang ekspresyon ni Inshu nang marinig ito, at nagmamadali siyang sumagot sa isang mababang boses, hindi natin pwedeng gawin iyan. Hindi mo ba alam ang kanyang ugali? Kung malalaman niya na nagpapasok tayo ng isang grupo ng mga tagabasag, outsiders, sa pinagbabawal na lugar para na rin tayong patay. Nalimutan mo na ba ang nangyari kay Elder Yinhao noong mga nakaraang taon? Ngunit kung hindi natin iuulat ang bagay na ito at ang mga taong iyon ay gumawa ng kaguluhan sa loob, lalong magiging mas matindi ang ating parusa. Kung mangyari iyon, hihilingin na lang natin na sana ay patay na tayo. Sabi ni Guillermo habang nangangatog sa isang hindi mapakali na paraan. Magiging maayos din ang lahat. Ang array sa pinagbabawal na lugar ay napakalakas, at kahit ikaw at ako ay hindi kayang sirain ito. Sa unang tingin, mukhang matalino sila na tumakas sa lugar na ito, ngunit sa katotohanan, isiniksik lang nila ang kanilang mga sarili sa isang sulok dead end. Ang kailangan lang nating gawin ay hulihin sila at tiyakin na walang balita tungkol dito ang makakatakas, paniniguro ni Inshu na may mapang asar ng ngisi. Sige, sagot ni Guillermo matapos ang isang maikling pag-aalinlangan. Habang nag-uusap ang dalawa sa isa't isa, nakapasa na sila sa isang plaza sa loob ng palasyo. Sa dulo ng plaza ay may 7 o 8 mas maliliit na palasyo, kung saan sa pagitan ng mga ito ay may humigit kumulang 12 maliliit na landas na patungo ng mas malalim sa lugar. Ang loob ng palasyo ay napakadilim ng liwanag, kaya ang visibility ay limitado lamang sa loob ng 1,000 talampakan, at mayroon ding palaging naruroon na naglilimite na kapangyarihan, restrictive power, na nagpapatigil sa sinuman na magamit ang kanilang espiritual na pandama, spiritual sense. Wala pa ring mga palatandaan ni Hanli at ng iba pa rito, wala man lang kahit kaunting hindi normal na pagbabago sa enerhiya, at tila imposibleng matukoy kung saan sila tumakas. Kabanatang ito ng A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 745, Huling Pagtatanggol. Bahagyang nangliit ang mga balintataw ni Inshu habang ikinaway ang kanyang mangga sa hangin, na nagpakawala ng isang tuldok ng itim na liwanag na mabilis na lumaki sa isang bilis na nakikita kahit ng hubad na mata, na bumuo ng isang itim na salamin na patuloy na umiikot habang naglalabas ng mga bugzo ng kakaibang itim na liwanag sa lahat ng direksyon. Isang serye ng mga projection ang lumitaw sa nakapalibot na espasyo kasunod ng itim na liwanag, at sila ay alinman sa naglalakad o lumilipad sa paligid, na tila ba pag-aari ng mga taong naunang dumaan sa bahaging ito. Ang ilan sa mga projection na ito ay medyo malinaw, habang ang iba naman ay napakalabo. Sa lahat ng mga projection, ang mga pag-aari ni Hanli at ng iba pa ay partikular na malinaw, at sila ay lumilipad patungo sa isa sa mga landas sa unahan. Habol. Agad na tumungo sina Inshu at Guillermo sa direksyong iyon.
Tuldok 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 tuldok. Sa kaibuturan ng itim na palasyo, mabilis na tumatakbo sina Hanli at ang iba pa, na dumadaan sa isang tila walang katapusang lawak ng mga palasyo, pavilion, at pergolas, na mukhang pag-aari ng isang lungsod ng imperyo. Hindi sila nang ahas na lumipad ng napakataas, kaya maaari lamang silang sumusutla sa pagitan ng mga gusali malapit sa lupa. Habang naglalakbay sila pasulong, ang liwanag ay lalong nagdidilim, at ang mga hibla ng itim na ambon ay nagsimulang lumitaw sa hangin. Ang lahat ng lampas sa 300 hanggang 400 talampakan ang layo ay malabo at hindi malinaw, at ang espiritual na pandama, spiritual sense, ay malubharing nalilimitahan. Sa paningin ni Fox 3 at ng iba pa, ang visibility ay higit lamang sa 1,000 talampakan, at kahit nagamit ang infernal devilish eyes ni Hanli, nakakakita lamang siya ng humigit kumulang 3,000 talampakan. Bukod doon, may isang uri ng napakalaking spatial pressure na nakabitin sa hangin, na hindi naman sapat upang mapinsala sina Hanli at ang iba pa, ngunit pinababagal nito ang kanilang bilis ng husto. Ano ba ang paimapuring lugar na ito? Bakit napakakakaiba ng pakiramdam dito? May natuklasan ka ba, kasamang The Wisp Weeping Soul? Tanong ni Fox 3. Wala, ito rin ang unang pagkakataon ko rito, sagot ni Weeping Soul sabay iling ng kanyang ulo. Ang katotohanan na ipinagbabawal ang mga labanan ay lubhang paborable sa atin. Paano kung gumawa tayo ng huling pagtayo, final stand, dito? Mungkahi ni Fox 3. Hindi natin pwedeng gawin iyan. Kahit na may ganoong patakaran, maaaring hindi iyon sundin ng dalawang iyon kung haantong ito sa isang labanan ng buhay at kamatayan, kaya napakadelikado na iasa ang lahat doon. Kung gagawa man tayo ng huling pagtayo, kailangan nating tiyakin na nasa isang lugar ito na magbibigay sa atin ng tiyak na kalamangan, agad na sabi ni Sichuan Kong, at tumango naman si Fox 3 bilang tugon. Biglang-bigla, isang kakaibang hitsura ang lumitaw sa mukha ni Hanli, at nagpuna siya. Ang layout ng nakapalibot na palasyo ay medyo malalim, tila ba ito ay isang uri ng array. Marahil ay may kinalaman iyan sa spatial pressure sa hangin. Ang layout ng mga nakapalibot na gusali ay tila hindi naman kahanga-hanga sa anumang paraan, ngunit sa katotohanan, may isang uri ng pattern sa mga ito. Bukod pa doon, ang lahat ng mga gusaling ito ay may maraming rune na nakaukit sa mga ito, at tila may koneksyon ng mga ito sa isa't isa. Tama ka, pagsang-ayon ni Bailey yan sabay tango. Ang lugar na ito ay tila napakahalaga, kaya medyo kakaiba na walang mga gwardya na nakatalaga rito. Biglang-bigla, isang nababahala na hitsura ang lumitaw sa mukha ni Weeping Soul habang sumisigaw, nahahabol na tayo ni Guemo at Yinshu. Agad na bumilis ang lahat ng marinig ito, ngunit ang kanilang mga cultivation base ay hamak na mas mababa kaysa sa mga pag-aari ni Guemo at Yinshu, at ang spatial pressure sa hangin ay tiyak na hindi nakatutulong sa kanila, kaya ang agwat sa pagitan nila ay mabilis na lumiliit. May isang lagusan sa unahan na patungo sa ilalim ng lupa, at may kakaibang aura sa loob. Dapat ba tayong pumasok? Biglang tanong ni Hanli habang lumingon sa isang tiyak na direksyon. Maaaring wala na tayong pagpipilian, sagot ni Sichuan Kong na may seryosong ekspresyon. Tiyak na anuman ang nasa loob ay hindi magdadala ng mas malaking problema kaysa sa dalawang humahabol sa atin, humajikik si Fox 3. Tunay nga, sa puntong ito, mabuti pang pumasok tayo at tingnan ito. Sa ganitong takbo, mamamatay din naman tayo, at maaaring ito na ang tanging pagkakataon natin upang mabuhay, pagsang-ayon ni Bailey yan. Tungkol naman kay Weeping Soul, natural na masaya siyang sumunod sa pamumuno ni Hanli. Sumama kayo sa akin, sabi ni Hanli habang bahagyang lumilihis sa kaliwa. Agad na sumunod ang lahat, at nakarating sila sa isang peking bundok na may ilang libong talampakan ang taas, kung saan sa paanan nito ay isang kuweba na may humigit kumulang 30 hanggang 40 talampakan ang taas. Ang mga gilid ng kuweba ay may kulay puti, at naglalabas ang mga ito ng mahihinang sinag ng liwanag na nagbibigay liwanag sa loob ng kuweba. Sa loob ng kuweba ay isang mahabang lagusan na tila patungo sa ilalim ng lupa, at sinalubong sina Hanli at ang iba pa ng isang bog zone ng init na may dalang medyo maasim at amoy asupre na amoy. Agad na lumipad ang grupo sa loob ng lagusan ng walang anumang pag-aalinlangan, at kapag wala pa lamang nila rito nang lumitaw sina Guemo at Yinshu sa pasukan. Paano nila nalaman na pumasok dyan? Maaari kaya na alam nila ang lihim ng lugar na ito. Ngunit imposible iyan, kahit si Yuluo ay hindi kailanman pinahintulutang bisitahin ang lugar na ito. Reklamo ni Guemo habang nakasalubong ng mariin ang mga kilay.
Hinto na ang daldal, kailangan nating pumasok at hulihin sila ngayon din, malamig na sumanghal si Yin Shou habang lumilipad sa loob ng lagusan, kung saan isang pahiwatig ng galit ang kumislap sa mga mata ni Gui Mo, ngunit mabilis niyang pinakalma ang kanyang sarili matapos huminga ng malalim bago sumunod sa likod ni Yin Shou. Samantala, mabilis na sumusulong sina Han Li at ang iba pa sa abot ng kanilang makakaya. Ang lagusan ay walang mga sanga at may kaunting liko lamang, at lalong nagiging maliwanag habang umuusad sila ng mas malalim, kaya nagawa nilang maglakbay ng napakatulan. Gayunpaman, nangangahulugan lamang ito na mas madali para sa kanilang mga humahabol na mahuli sila, kaya walang sinuman sa kanila ang partikular na natutuwa rito. Biglang-bigla, bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ng lahat habang bigla silang napahinto. Ang lagusan sa unahan ay biglang lumawak sa isang dambuhalang parisukat na espasyo na tila isang napakalaking bulwagan, na may sukat na humigit kumulang 300 hanggang 400 talampakan. Ito na rin ang dulo ng lagusan, at sa pinakamalalim na bahagi ng bulwagan ay isang nakasarang mahigpit na pintong bato. Ang spatial pressure sa bahaging ito ay tumaas din sa mga antas na hindi pa nagagawa ng una, at ang pintong bato ay puno ng lahat ng uri ng mga pattern na nagpapakawala ng mga liwanag ng iba't ibang kulay, na lahat ay naglalabas ng malalakas na pabago bagong enerhiya, aura fluctuations. Malinaw na ang mga ito ay pawang napakalakas na mga restriction, at ang pinaka nakakakuha ng pansin sa kanila ay ang pilak na liwanag, na bumuo ng isang harang barrier sa ibabaw ng pintong bato. Ang pilak na liwanag na harang ay patuloy na umaalon na nagpapakita ng isang makinang na tanawin. Ang iba pang mga pader ng bulwagan ay puno rin ng mga katulad na pattern ng array na nakakonekta sa mga restriction sa pintong bato na bumubuo ng isang medyo espesyal na restriction. Siniyasat ng lahat ang kanilang paligid ng panandalian at nagsimulang pumasok sa kanilang isip na naisiksik na sila sa isang sulok dead end. Napagat labi si Fox 3 habang ikinaway ang isang mangga sa hangin, nagpapakawala ng isang hugis conical, na puting immortal treasure na may sukat na humigit kumulang isang talampakan ang haba. Sa paghatol mula sa aura nito, isa itong hindi bababa sa 7th grade immortal treasure, at may mga arko ng puting kidlat na kumikislap sa buong haba nito habang sumusugod ito bilang isang malabong puting anino na humahampas ng direkta patungo sa pintong bato. Eksaktong bago pa man ito dumaikit sa pintong bato, gumawa si Fox 3 ng isang handsill, at isang nakabibinging kulog ang umalangaw habang ang isang nagniningning na puting araw ay lumitaw bago sumabog ng marahas. Walang bilang na nagbabagang mga arko ng puting kidlat ang sumabog patungo sa lahat ng direksyon, ganap na nilulunod ang pintong bato sa nakabubulag na puting ningning. Bahagyang nasalubong ang mga kilay ni Han Li habang ang lilang liwanag ay kumislap sa loob ng kanyang mga mata, at ang nakabubulag na puti ay mabilis na naglaho upang ipakita ang hugis apang puting immortal treasure na tumama sa pintong bato, ngunit madali lamang na nahadlangan sa labas ng lahat ng mga restriction. Muling nagbago ang mga ekspresyon ng lahat nang makita ito. Nasaksihan nilang lahat ang kapangyarihan ng immortal treasure, ngunit hindi man lang ito nakagawa ng kahit kaunting marka sa pintong bato. Paumanhin sa pagpapasok sa atin sa gulong ito, lahat kayo. Mukhang nasa malaking problema tayo ngayon, sabi ni Han Li na may mapait na ngiti. Wala kang dapat ihingi ng paumanhin, kasamang The Weasley. Lahat tayo ay pumili na pumasok sa lugar na ito, kaya kailangan nating magkakasamang pasanin ang mga kahihinatnan. Sa anumang kaso, ang patuloy na pagtakbo ng ganito ay walang patutunguhan, at ang paghaharap na ito ay palaging hindi maiiwasan, kaya gumawa tayo ng huling pagtayo, sabi ni Fox 3 na may bahagyang ngiti habang ang hugis apang puting immortal treasure ay lumipad pabalik sa kanyang utos. Sumasang-ayon ako. Ang mga taong iyon ay hindi mangangahas na lumaban ng todo rito, ngunit wala tayong ganoong pag-aalinlangan, kaya ang ating kapalaran ay malayo pa sa pagtatapos, sumabat si Baileya na may sariling ngiti. Nanatiling tahimik si Weeping Soul, ngunit tumayo siya ng matatag sa tabi ni Han Li, na nagpapakita ng malinaw na paninindigan. Sa kabaligtaran, hindi kasama ng lahat si Shi Chuankong na nakatayo. Sa halip, lumipad siya patungo sa pintong bato bago gumawa ng isang handsill upang magpatawag ng isang sinaunang gintong salamin, na nagproduce ng isang sinag ng pilak na liwanag patungo sa pinto. Ang mga restriction sa pintong bato ay agad na nagsimulang umaalon, at sa partikular, ang pilak na liwanag na harang ay patuloy na nangangatog. Kasamang The Weasley, mayroon ka bang paraan upang malutas ang mga restriction na ito? Tanong ni Baileya na may natutuwang ekspresyon nang makita ito. Ang mga restriction dito ay napaka-advanced, kaya hindi ako makapagbibigay ng anumang garantiya. Kakailanganin ko ng kaunting oras upang mapag-aralan ng mabuti ang mga ito, sagot ni Shi Chuankong sa isang hindi tiyak na paraan. Sige,
Kung ganoon ay maglaan ka ng sapat na oras na kailangan mo, kapatid na Shi, at gagawin ko ang aking makakaya upang pigilan ang ating mga humahabol, pangako ni Fox 3. Tumango si Shi Chuankong bilang tugon, pagkatapos ay itinoon ang kanyang buong pansin sa mga restriction sa pintong bato. Lumingon si Han Li kay Shi Chuankong, pagkatapos ay mabilis na ibinalik ang kanyang paningin sa pasukan ng lagusan. Nariyan na sila, sabi ni Whipping Soul sa isang mababang boses, at sa sumunod na sandali, lumabas sina Gui Mo and Yin Shu mula sa lagusan. Tunay na mabilis kayong nagtatakbo palayo para sa isang pangkat ng mga daga. Mapang-asar na ngumisi si Yin Shu sa isang malamig na boses. Isang malamig na ngisi ang lumitaw din sa mukha ni Gui Mo, at nagsimula siyang magsalita, iminumungkahi ko na sumuko na kayo. Bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong matapos, ang hugis apang immortal treasure ni Fox 3 ay sumugod ng direkta patungo sa kanya sa gitna ng isang sumasabog na kulog. Kung gusto mong lumaban, hinto na ang daldal.